Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan muli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit tinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin." "Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito?" tanong ni Jesus. "Opo," sagot nila, at sinabi niya sa kanila, "Kaya nga, ang bawat eskriba at kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Handog ng Diyos. Isa sa mga napapansin ko sa binyagan ngayon, dumarami na ang mga ninong at ninang. Bakit kaya marami? Para siguro maraming regalo ang matatanggap. Mahilig tayo sa regalo. Sa kasamaang palad, nalilimutan na natin ang pinakamahalagang regalo, lalo na sa panahon ng binyag. Ano iyon? Ang regalo ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Sa simula pa lamang, sabi ni San Pablo, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Tayo ay sa Kanya. Ito ang unang gustong maging malinaw sa atin ng Ebanghelyo. Tayo ay sa Diyos. Kaya buksan natin ang ating mga puso sa sinasabi ng Ebanghelyo. May isang tao na nakakita ng kayamanan sa isang bukid na hindi para sa kanya. Para makuha ang kayamanan, ipinagbili niya ang lahat ng ari-arian niya para mabili ang bukid at makuha ang napakahalagang kayamanan na naroroon. Hindi ba ganoon din tayo? Kapag may gusto tayong isang bagay, talagang pag-iipunan natin upang makuha agad iyon. O kaya naman, kapag natagpuan na natin ang taong mahal natin, hindi ba iiwan natin ang lahat? Hindi na tayo titingin sa iba at gagawin natin ang lahat para hindi na siya mawala sa atin. Binubuksan ng Ebanghelyo ang ating mga mata sa napakahalagang handog ng Diyos, ang Kanyang kaharian. Sabi ng propesor ko dati, ang handog ng Diyos ay paraiso, ngunit madalas pinipili natin ang piraso kahit tayo'y nakakapira-piraso. Ano ba ang mga piraso na pinipili natin sa mundong ito? Ito ang mga bagay na nagbibigay lamang ng saya sa umpisa. Ito ang mga pangaakit o tukso na piliin natin ang mundo. Unahin mo ang mundo kaysa Diyos, magpakasarap ka sa mundo, sa mga material na bagay
na unti-unting naglalayo sa atin sa Diyos. Ito rin ang panghahatak ng dyablo na piliin natin ang kasalanan na pinagmumukha niyang masaya, masarap at maganda hanggang sa nalulung na nga tayo sa kasalanan. Sa una masaya, pero sa dulo, hirap ka na makawala. Ang nangyayari ay naiiwan kang pira-piraso, naiiwan kang wasak at durug-durug. Ito ang alalahanin natin. Tayo ay sa Diyos at ang handog ng Diyos sa atin ay paraiso. Anong makatutulong sa atin upang piliin natin ang paraiso? Walang iba kundi ang biyayang ibinigay din kay Solomon. Isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Ito ang hilingin nating biyaya mula sa Diyos. Bigyan nawa tayo ng pusong malinis at marunong kumilala ng masama at mabuti. Sa madaling salita, pusong makadiyos.